Hi guys! Welcome back to Manix TV! Kaya naman guys, kung bago pa lang kayo sa YouTube ni Sir, don't forget to Like, share, and subscribe! And hit the notification bell para update kayo sa Manix Happenings! So yun na guys, nagtataka kayo bakit dalawa lang kami dito ni Kevs Fajardo. Yes, the best. Kasi nga pinapunta kami dito para sa eviction. Pero bago natin magbotohan, kailangan muna natin i-explain or sabihin kung paano nga ba tayo nakapunta dito sa Manix. Una ka na. Unahan ko na. Okay. Ako na. Ikaw na. Ano kasi dati, di ba nagda-dance tutorial pa lang yung content ko before. Ayan. Tapos, pangarap ko din talaga mag-Manix members. Actually, matagal ko ng friends sila Dowa, sila Blight. Tapos nakikita na din kita, di ba? Bago pa ako makuha. Ayun. Tapos ganito, ganyan. Lagi ko minimension si Sir sa mga content ko. Tapos, one time, finalo back niya ako, Ayun. Tapos, Sang Apollo ni Beta na follow back ni Sir Manix. pinalo back niya ako, tapos biglang nag-chat si Sir. Hi, ganito, ganyan. Baga, pwede ka visit here anytime. Or kung kailan ka free. Ayun. Tapos doon na nag-open lahat ng mga conversation namin ni Sir. Hello po, Sir. Ganito, ganyan. Okay po ba mag-visit ng ganitong date? Ganun. Tapos nag-visit na ako, Grabe na super bait ni Sir. Tapos nag-visit na ako, siguro yung duration ng mga pag-stay ko here before, mga 1 week pa lang. Ganon. Tapos, Sir, visit ako 1 week. Push, sabi naman ni Sir, nag-visit ako ng 1 week. Tapos yung 1 week na experience ko dito, sobrang saya, kalmado ang Manix. Tapos dati hindi pa masyadong nagva-vlog Wala pang ganong vlog. Live lang, content. Nagla-live lang, content. Tapos talaga yung madikit sa akin talaga si Blight. Kasi alam niyo naman, same kami ng Ilocano. Amoy iti pagbagak. Same sila ng humor. Oo. Parehas kami na pagbagrit na. Or in Tagalog, parehas kaming baliw-baliwan minsan. Yung Blight. Tapos after nun, di ba? Medyo okay na ako mag-visit here. Together with sila Dowa, ganon. Tapos nag-content na kami. Dito pa sila Faith dati. Oo, sila Paige, tsaka si Aiden. Si Heden. Boyfriend niya. Ayun. Tapos after nun, may pasok pa kasi ako. Then medyo busy din ako sa mga promotions ko dati. Tapos doon, umuwi ako. Tapos mga 1 month, ganon. Tapos sabi naman na sa akin ni Sir, pwede ka visit here anytime. Ganon. So yun guys, dati po dito ako sa Manix, labas-pasok din po ako before. Hindi pa ako masyadong nag-stay. Visitors lang po siya before talaga. Visitors lang talaga ako. Tapos after nun, di ba nga, gusto ko nang bumalik. Bakasyon dati, Ayan. Nag-chat ako kay Sir. Hi Sir, kakatapos lang po kasi research pa namin yun sa namin sa school. Kakatapos ng mga research namin, lahat ng mga ginagawa ko sa school. Nag-chat ako kay Sir. Hi Sir, ganito, ganyan. Pwede pa ako visit ulit. Go, sabi ni Sir. Tapos hindi ako nagsabi ng kung kailan ako uwi. Nag-go naman si Sir. Tapos nakamaleta na ako. Sabay kami ni Pat noon. Nakakarpool siya. Nung inuman. Sa labas, may celebrate. Celebrate ni Reka, graduation niya. Kaka-graduate niya. Biglang pumunta naman dalang maleta. Tapos after nun, 2 weeks na ako, Wala pa naman sinasabi si Sir. Goods talaga si Sir sa akin nun. Tapos, 3 weeks, lahat ng member ng Manix Fam pupunta ng Bulinaw. Tapos naloka ako dun, kaya doon yung pangalan ko. May kalasma. Palakpakan, yung pangalan ko. Tapos, ayun, nung nag-visit na kami sa Bulinaw, kasama na ako sa mga activities, sa mga vlogs. And feel ko naman kasi dahil nagustuhan ako ni Sir. Kasi lagi ako nakikisali. Sobrang active ko din talaga sa pagbablog kung nakikita mo. Especially sa Manix Gays. Tsaka lakas mo rin kasi sa TikTok nun. Before. Tapos nun, diba after nun, tapos nagluna din tayo, Nung nagluna tayo, parang doon na nakitaan ni Sir na parang carry ako na bigyan ng alaga. Kasi sinabi ko din kay Sir na meron akong YouTube channel, monetize na din. Tapos dati pa yung content ko sa YouTube nung pinayagan niya ako, mga random vlogs lang. Ayun. 'Di ba mga random vlogs lang Tapos nung nagustuhan na ako ni Sir, binigyan niya na ako ng love team. First love team ko. Nakakamiss na ba yung first love team ko? Yung Ivan. Sila Ivan. Si Raven tsaka si Aisen. Ayun. Bago maging Kelbang. Hindi, meron pa. Si Lian pa. Tapos matbang pa baklo. Ayun. Ay, nahawak mo ba si Lian? Oo. Pero hindi kami nagkaroon ng vlog.
Pero sa akin pinunta ni Sir si Lian. 'Di ba after ng event, natapos na yung event namin, na love team. Ayun. Tapos, after no, nag-rest lang kasi sila yung event. Sa mga naghahanap po ng event dyan, nag-rest lang po sila saglit para pag-isipan ng mga bagay-bagay, guys. Di ba after nun yung event, tapos binigyan na ako ng si Lian. Binigay sa akin si Lian kasi nga, hindi na, medyo busy na si Daddy Weg. Tapos si Nene, si Nene naman, naging ala ko din si Lian na. After nun, medyo kasi, matigas din talaga ulo ni Bebang. Pero kahit gano'ng katigas ulo ni Bebang, kahit paano, sobrang lambing ng bata ngayon. And mapagmahal na din. And of course, napamahal na din ako kay Bebang tsaka kay Kelvin bilang handler nila. Yeah. Tapos after nun, binigay na sa akin ni Sir yung si Kelvin tsaka si Bebang. Which is sila na ngayon ang aking inaalagaan. So after nun, nakitaan ako ng potential ni Sir. After a week, ayun, nag-contract signing na ako. Kaya official Manix na ako ngayon. And that's the story of Apollo Nelmida being officially part of Manix Fam. Thank you. Ayan, yun sa akin. Hindi ako pa. Ayan yun sa akin naman kasi. Siguro 2003 or 2004 siya, unang punta ko ng Manix. Tas ang 2004? 2003 or 2004, something like that. 2004? Ay, 2023 or 2024. Birthday ko yun 2003 ako pinangalan. 2005 ako, matanda ka na. 2023 or 2024. 2023, 2024. Ganun. Nung una ako pumunta sa Manix, tapos ang unang nag-invite sa akin dito ay si Sir Manix talaga. Si Sir Manix, pero sa labas ng Manix House is close ko na talaga si Blight, Dowa, Chantal. Ayan yung close ko talaga sa... BFF! Ano yung sakit? BFF! Siya na lang magkwento. Ayan, ang kasama ko doon sila Dowa, kasama ko sa Manila, Chantal, si Blight, ayan yung King Twins. Ayan, wala pang gawa si Blight nung talagang babaeng dalaga. Dalagang Pilipina. Ganun. Tapos, pumunta ako dito, pinapunta ko ni Sir Manix dito. Tapos hindi niya alam na close ko yung tatlo. Hindi niya alam na close ko yung tatlo. Tapos, nung nakita ko ng tatlo dito guys, ayun, nagulat din sila na nandito ako. Tapos, umuwi ako nun kasi nagkaroon nga ng personal problem. Ayun, nagkaroon ng personal problem. Umuwi ako tapos din ako nakabalik. Siguro nakabike na lang ako 2025. Oh, 1 year ago at. Yeah. Nakabalik na ako 2025. Tapos, ayan, di ko na kwento yung kung saan ako pumunta ng iba nun. Ayan, nakabalik ako ng 2025 guys dahil din kay Blight. Kasi na nagpagawa ng ilong at nagpagawa ng suso si Blight, ako nag-alaga sa kanya, nagkasikaso sa kanya almost 1 month din yun. Tapos nag-visit ako dun Oo, sabay tayo umuwi nun. Tapos nasa isang condo lang kami nun. Tapos si Apollo naman pumunta dun sa condo na pinag-stayan namin. Sabay na kami pumunta ng Manix. Ayun, ang kasama ko si Blight, ako. Pero siya umuwi muna siya kasi malapit nga lang siya dito sa Manix House. Tapos yun, si Sir naman, talagang makikita mo si Sir, talagang kapag good siya sa'yo, bibigyan ka niya ng ngiti, nakikita mabait. Oo, pag binakita si Sir na potential sa'yo is talagang mapi-feel good din si Sir. Ayan. Sasabihin natin si Sir, oo, masungit siya, lagi siyang galit kapag hindi tayo sumusunod. Pero hanapin niyo naman yung good side niya. Oo, sobrang bait niya. Kung yun yung nakikita niyo guys sa vlog, oo, totoo yun, lagi siyang galit. Pero guys, deep inside, super bait ni Sir. Kaya nga tanggap ako. Siguro kung wala pa ako sa Manix, nasa McDonald's ako. Ayun. Nay, thank you. At dahil dyan, kami iboboto na po or mag-evict or magbibigay ng puntos sa kapwa namin Manix members. Ayan guys, real talk lang. Wala talaga kaming balak na iboto sila. Biglaan din lang po tong vlog. Kailangan po talaga. Kung ayaw namin mapalayas dito. Kung baka kami ma-punishment. Unahin na natin si Ching. May kanta yan, di ba? Yung kay ano? Laro ko talaga, BFF! Ayan, 2 points.
2 points na lang po para kay... 2 points po para kay Kenji. Ayan, kasi po, si Kenji po minsan po kasi may pagka... immature, may pagka... ano siya, parang wala rin minsan sa lugar yung pangangasar niya. Parang below the belt, kumbaga ganun. Hindi lang, for sure, hindi lang ako nakapansin nun kahit sino. May nagsasabi rin sa akin. Kaya, matagal na yun guys pero ngayon kasi is naaalala ko, ganun pa rin naman po siya hanggang ngayon. Sana marinig niya para magbago na rin siya. Ikaw naman sa 2 points, 1 point. Ikaw muna, Tip. Tapusin mo na yung points. Gusto ko salit-salitan. 2 points na. 2 points na lang. 1 point kay Drea. Ayan, si Drea po kasi, masyadong, hindi masyadong malinis sa kwarto, burara, ayan si Drea. Ayun lang yung ayaw ko sa kanya. Tapos yun, maingay si bakla, talak, tapos nagbibihis pa sa harap ko sa may kwarto, kahit tulog na kami, binubuksan niya yung ilaw, doon naiirita po ako. Tapos sa 1 point naman, sino ba? Ano ko maisip? 1 point kay Leo. 1 point po kay Leo kasi minsan po is parang hindi ko napipil yung vibe niya. Lagi po siyang minsan nakasimangot, para po siyang may sariling mundo. Ayun, pero goods din naman po siya sa akin. Yun lang yung napipil ko. Tapos, ligtas point ko po is for kay Shilane. Ligtas point ko kay Shilane. Ikaw na. Ikaw na. Nag-loading ka na. Balak ka sa akin. 4 points po na ibibigay ko kay Pues, the revelation is here. I-block mo na lang ako And kidding aside, na lang. 2 points po para kay Kenji. Please. Sulat! Alam nyo kasi, di ba ka-work ko siya before? Okay na may pagkikitungo niya dati. Tapos, after nun, may naramdaman lang ako na something ayoko. Ayoko naman kasi makipagplastikan. Alam mo naman ako, te. Kapag nafe-feel ko na medyo negative na yung energy ng mga paligid ko, ako na po mismo umalis doon. Alam ko po magaling talaga si Kenji pagdating sa work. Pero hindi naman maging smooth yung takbo ng work nyo pag may nafe-feel kang something na hindi maganda about sa kanila. And ang rason din po, additional reason, medyo below the belt din po yung mga sinasabi niya minsan. And of course, sa mga paligid niya, hindi siya aware sa mga pinaggagawa niya. And ang concern ko lang po kay Kenji, kaya binigyan ko siya ng 2 points. Kasi iniwan na lang ng bigla-bigla sa ere si Kebs, knowing na ang love team is si Sandra tsaka si Keb. Hindi man lang po nila binigyan ng information regarding sa love team nila na wala na po talaga, nawala ng love team nila. Actually, lahat nagulat. Di rin nga alam ni Amanda eh. Tapos yung pending 2 points ko is si Shilane po. Po kasi dati, okay naman po kami ni Shilane. Pero wala na kaming away. Pero there are times lang na medyo hindi ko nagugustuhan yung attitude niya. To the point na parang kapag ayain mo, dati naman hands-on naman siya kapag makikipag-collab. Pero nung habang tumatagal na siya dito, parang medyo nakikitaan ko siya ng attitude, ganun. Pero in overall aspects, okay naman ka-work si Shilane. Tsaka mabait naman siya. And magalang naman siya. Pero sometimes yun lang siguro nakikitaan ko siya ng attitude. Hindi ko alam kung ako lang or kahit sa ibang tao. And ang ligtas point ko naman po, hindi ko naman po sa pinagtatanggol. Pero kahit gaano katigas ang ulo niya, kahit alam nyo makulit talaga tong bata na to. Pero grabe din to maglambing. And tinuturuan naman po namin ng asal para ikabubuti niya. And sana lahat ng mga sinasabi naming mga
ang tawag dito, lahat naman sinasabi naming advice is maging motivation and inspiration sa kanyang sarili para din po ikakabuti niya. Kaya ligtas points na puntos na isa is kay Bebang. Yun lang po. Thank you. Babay na kayo. Out. Bye-bye. Ayun lang, Ayan guys, guys. sana maintindihan nyo kung kayo yung Yes. naboto namin. And guys, Para lang wala din na po sa kaming inyo. choice, pero we need to do this for us to save ourselves. So guys, kung nagustuhan nyo tong vlog na to, don't forget to like, share, and subscribe. Paalam. Na nagsasabing, hello, love, goodbye. Thank you!